Nagtanong ako, Ting, kung lumipad ako sa langit para maglaro sa ulap, susundan mo ba ako? At ang sabi ng kanyang nanay, kung lilipad ka sa langit, magpapatubo ako ng pakpak para makalipad ako kasama mo. Dahil kanya kita kamahal. Nag-isip uli yung kuting. At pagkatapos nagtanong ulit, kung sumisid ako sa dagat para makalangoy kasama ng mga isda, susundan mo ba ako? Ma, paano na tayo ngayon? Wala na si Papa. Mi, nandito ka na naman. Hindi kita iiwan. Ako bahala sa inyo magkakapatid. Akala ko ba sabi ni Dr. Garcia walang pulmonya si Mama? Wala nga ho, pero nahihirapan lang siya maglabas ng phlegm. Pangalawang stroke na ho ito ng mama niyo. Sabi ng doktor, sa bawat atake sa utak niya, mas malala kaysa sa una. Pero kung effective yung prescribe ni Dr. Garcia na physical therapy, nawala yung ngiwi ni Mama sa mukha niya. Uy, gising ako. Ako ang pinag-uusapan nyo, kaya kausapin nyo ako. Nick, Ma, kamusta ang buti? mabuti naman ho. Medyo napeste lang yung palay, pero malulusog naman yung mga baboy. Alam mo, nung buhay pa ang papa nyo, madalas niya akong ulit-ulitin. Sinasabi niya na buti pa raw siguro ipagbili na lang yung bukid at alagaan na lang yung babuyan. Pero sabi ko naman sa kanya, Eduardo, mga Pilipino tayo. At ano ang Pilipino kung walang kanin, kung walang bigas? Eduardo, malapit na tayong magkita. Mama, pababa muna ako. Habang ako sila. Hey, where's the ano? Di ano? The bandihats. English ka pa kasi ng English eh. O, ayan. Hindi mo tuloy makakuha yung gusto mong sabihin. Oh, come on. Okay. Hey, why you are here? You out there to our eatingan. Itingan, ha? Oh. Invento ka pa ng bagong salita. Talagang tatay mo, Pito, walang kakupas-kupas. Dito na lang ako kakain. Oh, teka muna. Sayang naman yung hinanda ko dun sa labas. Matagal na natin hindi nagagamit yung kumido. Aba, mula nang maratay si Ma'am, aba, alam mo na. Gusto ko naman magamit natin. Thank you, Pete. O, graduating ka na itong darating na pasukan, di ba? Opo, Tito Nick. Philosophy po. Tapos, law proper na po ako. Sir Nick, take a look. Philosophy. You know this boy, sometimes he philosophizes me. Kaya naman nagpupumilit ka lang mag-English? You know, Sir Nick,
This boy is top to his class. Like father, like son. Beauty and brains, ha? Kaya nga nakakahiya eh. Isipin mo, Dean's Lister, tapos pinagsisilbihan ako. Tito Nick, kumusta na po si Lola Nieves? Gaya ng dati, hirap pa rin gumalaw. Pero buo pa rin ang loob. Alam mo, Sir Nick, mula na mamatay si Biring, kinupkup na kami ni Senyora. Kung hindi siguro niya ginawa yun, baka kung sana kami lupalop pinulot ng anak ko eh. Nakapagkuleo si Pete. Kaya naman bilang bayad utang na loob, payag na ako sa gusto niya mangyari na... Jaime, una natin pag-usapan yan, pwede. Antonio. Halika. Andiyan na sila. Tulungan mo ko. Asan ang wheelchair ko? Teka ho, sabi ho ng doktor, hindi ko kailangan magpagod kung hindi kinakailangan eh. Pero kailangan nga eh. Alam mo, si Nick naman ang palaging nandito eh. Kaya hindi bali na kung anong alam niya tungkol sa kalagayan ko. Matagal na niyang alam yun. Pero si Lito at si Sunny, hindi nila ako maaaring makita ganito. Kailangan makita nila akong malakas at saka may control. Para hindi sila makatanggi sa hihilingin ko sa kanila. Wala, sige na. Kailangan ayusin ako eh. Sandali lang ho. Alam ko, may jurisprudence na yan. Oo nga. Pero according to Republic of the Philippines versus Karandang, the judge has no jurisdiction over such... Oo. Hindi. Wala ako sa opisina eh. Mabuti pa sabihin mo, pa-email ko sa sekretarya ko yung kaso para malaman nila kung ano yung tinutukoy ko nang matuto yung mga pulpul na prosecution na yan. Wala yata kayong dalang mga gamit. Jaime, kunin mo nga sa kotse. Wag na. Talagang wala kaming dala at hindi naman kami magtatagal eh. Tita Nick, Kumusta na? Parang hindi tayo nagkita last week, ah. Eto, kukuba na sa pag-aaral. Walang social life. Di bali mo na social life. Basta importante, may love life. Si Bel, hindi niyo kasama? Chairperson ng Alumni Association nila eh. May meeting at may bago na namang fundraiser. Asawa mo yun. Wala akong pakialam doon. Pero buti pa itong anak niyo. Linggo-linggo, binibisita yung lola niya. Siya nga representative namin eh. Mga busy kaming tao eh. Kaya okay na sa amin yung binibrief niya kami sa kalagayan ni Mama on a regular basis. Kaya nga, nagtataka pa ako, bakit pa ako pinatawag ngayon eh? Hindi lang ikaw, Kuya Lito. Pati si Kuya Sani. Nahanap niyo si Sunny? Mahirap, pero nahanap. Sige, akit na kayo. Hintayin ko pa si Kuya Sani. Lola! Kamusta ka, Iha? Mama. Mukhang wala naman masyadong pinagbago kayo since the last time na nakita ko kayo sa ospital. Ano ba ang big deal at kinaladkad niyo pa ako rito? Lito, nagpapasalamat ako at nagkaroon ka ng panahon dumalaw sa akin. Yes, oo! Geso ka pa. Kamay mo lang at boses, alam ko na kung sino ka eh. It's my hand and it's my voice, but it's not me. Yes, oo! Ano? Kuya Sani. Bira ka. Parang ang tagal-tagal natin hindi nagkita yung acting mo. Siguro nga.
Kalilang taon din tayo hindi nagkita. Oo. Hoy, hoy, hoy. Huwag mo sabihin kung kailan tumanda ka, Nick, eh. Doon ka pa naging bading. Ikaw talaga, oh. Hanggang ngayon, sira pa rin ang ulo mo. Naalala ko tuloy bigla yung mga panahon na pinagtutulungan natin si Kuya Lito. Nga itsura mo? Oo. Bakit? Ano hahanapin mo pa sa akin? Wow! Tigilan mo na yung pag-i-inspection sa akin. Walang nagbago. Mula nung tinakwil ako ng mama, wala na. Puro hirap na dinanas ko. Ganun lang ang storya ko. Hindi ba nakita sa pagmumukha ko? Pero tol, kahit pobre itong kapatid mo, sineswerte rin minsan. Psst! Liga. Kapatid ko yan, si Nick. Si Candy. Hi, Candy. Nice meeting po. Oh, nasaan na yung matanda? Kating-kati na akong makita reaksyon ng nanay mong de buena pamilya pag nakita niya itong shota ko. Hmm? Mama, meron akong kasong kailangan atupagin eh. Kailangan bumalik na ako sa opisina. Lito, total nakarating ka na dito. Ano ba naman yung kaunti na lamang paghihintay? Sino ang hintayin natin? Yung pangalawang anak nyo na itinakwil nyo matapos bumagsak sa eskwela? What makes you think darating siya at sisipot siya rito? Hello? Hi. Tita Sani! Ay! Kaya? Ana! Apo. Aba! Ang ganda-ganda mo na pang Miss Universe ng pamangkin ko ah! Thank you po. Teka, ilang lalaki na nagpatayan sa'yo? Teka, na-first kiss ka na? Sunny, pwede ba? Kuya Lito, sinasabi ko na eh. Wala kang pinagbago. Bugnutin ka pa rin. Hello? Siya nga pala si Candy. Kasama ni Kuya Sunny. Si Kuya Lito, gusto niya anak, si Ana. Siya naman si Jaime, ang aming katiwala. At ako naman si Nieves, ang mama ni Sani. Oh, bumeso-beso ka doon. Mama ko yun. Di magkabilang pisngi, ha? Halik mayaman. Yeah. Bueno, yaman din lamang at naririto na kayong lahat. Pag-usapan na natin kung anong dapat nating pag-usapan. Ana, Candy. Candy nga ba ulit ang pangalan mo? Opo. Oo, Mama. Candy, dancer yan. Dancer dun sa club na tipong ayaw mo kong papuntahin nun. Lalo na't pagkukunan pa ng mga papangasawa. Ganun. Antonio, samahan mo ang apo ko at saka ang kaibigan ni Sani. Girlfriend, Mama! Magpahangin muna kayo dun sa labas, ha? Opo. At patatawag ko kayo oras na tapos na kami ng pag-uusap namin. I don't see why they should go. Ano naman ang masama kung naririnig sila, kung may maririnig sila sa atin? Kuya Lito, kaya mo sila. Okay, fine. Intrigued na ako. Ano ba itong napakahalagang pag-uusapan natin na hindi maaaring marinig ng anak ko? Dito, masigasig kang magtanong, kaya dediretso na kita. Pinatawag ko kayo dito dahil kailangan ko ng tulong ninyo sa aking pagpapakamatay. Ano na namang kahibangan ito, Mama? On the contrary, Lito, hindi kahibangan ang binabalak ko. Matagal ko nang pinag-isipan ito noong pamang una akong ma-stroke.
Hindi buhay ang tawag dito sa pinagdaraanan ko ngayon. Hindi ako makagalaw ng walang kasama. Hindi ako makagawa ng mga dating ginagawa ko. Hindi ako makaubo kong gabi dahil sa takot ko na baka malunod ako sa sarili kong uhog. Hindi buhay ito. Ito ay pagdurusang walang hanggan. Alam niyo ba yung sinasabi niyo? Kasalanang mortal yung binabalak niyo eh. Kung kasalanang mortal man ang binabalak ko, wala na kayo roon. Ako ang tatayo sa harap ng Panginoon Diyos at paninindigan ko kung kasalanan man. Paano? Hindi kami pumayag sa kagustuhan mo, Mama. Ano gagawin mo? Payag na sinig. Ano kayong pinag-uusapan nila dun sa loob? Mukhang alam ni Itay. Ilang beses na rin siya pinapatawag ni Lola Nieves. Tapos pagbalik niya ng kwarto namin, yun, palaging mugto ang mata. Kailan kaya malalaman ng daddy mo? Ayun, nag-uusap sila sa loob. Hindi yung tungkol sa kanila ibig ko sabihin. Yung sa ating dalawa. Kailan mo sasabihin sa mga magulang mo tungkol sa atin? Pete, hindi ganun kadali yun eh. Nahihirapan kang sabihin? Kinahiya mo ba ako? Pete, sandali! Pumayag ka sa gusto ng Mama. Wala kayo rito. Hindi nyo nakikita kung paano siya mahirapan. Samantalang ako, nakikita ko. Kaya kahit ayaw Ang ko... sabihin mo, kahit kailan, hindi ka nakatanggi sa gusto ng Mama kahit anong bagay pagawa sa'yo. Huwag niyong pagtulungan ng kapatid niyo. Ako ang tanungin niyo. Desisyon ko ito. Gusto nyo, patayin namin kayo. Pinapuntan nyo kami dito para patayin kayo. Maghanap kayo ng ibang papatay sa inyo. Huwag kaming mga anak nyo pagpilian nyo. Dito, kung maaari lang sana yan sinasabi mo, matagal ko nang ginawa. Pero talagang wala akong makitang gagawa yan. Hindi ko maaaring kausapin si Antonio dahil lalabag yan sa kanyang professional code. Hindi lang labag sa professional code, labag sa batas. Yung caregiver nyo, pinagmamalasakitan ninyo. Tapos kaming mga anak nyo, pinapunta nyo rito para patayin kayo. 4 na tao ang kailangan kong tumulong sa pagpapakamatay ko. Kung inaakala niyo na ako ay magpapabarel o magpapasaksak, nagkakamali kayo. Lason. Lason ang pinakamali na. Pinaghiwa-hiwalay ko ang gagawin ng bawat isa sa inyo para walang madidiin kung sakasakali at magkaroon ng imbestigasyon. May isang magbubuhos ng tubig. May maglalagay ng lason sa tubig. At ang isa naman, straw. At ang pang-apat, para ilagay ang baso kung saan ko ito maaabot na mag-isa. Wala ni isa man sa mga kilos na yan ang labag sa batas. Nakausap ko na si Jaime. Si Jaime, yung tsuper nyo, pumayag din. Hindi na babanggit ni Sunny yung nanay niya. Pero paminsan-minsan, yung mga kapatid niya, lalo na yung bunso niyang kapatid na si Nick, mukhang magkabatak pa sila ng mga bata pa sila. Pero yung nanay niya, hindi. Problema ba sila? May problema nga ba? Magkagalit ba yun? Teka, paano kayo nakakilala ni Sir Sunny? Nagtatrabaho dati sa Precious. Yung club sa Ermita.
Madalas siya doon. Alam mo na. Pero mukha siyang laging pinagtakluban ng langit at lupa. Nang mahalata akong lagi siya nakatingin sa akin. Naawa naman ako. Kinausap ko kasi wala siyang ka-table. Sulat siya ng sulat. Yung pala wala siyang sinusulat. Nagdo-drawing. At ako ang dinodrawing. Marunong pa lang mag-drawing si Sir Sunny. Hindi lang marunong. Magaling. Napagtripan niya nga ako eh. Pinagtripan ko rin siya. Naging magkaibigan kami. Binigay niya sa akin yung mga drawing niya. Okay. Okay na. Mamasyal muna ako Iikot, pwede. Huwag kayong mag-alala. Wala akong kukunin dito. Hindi naman ako magnanakaw eh. Hindi sa ganun. Ang kaso, Teka, sandali lang. Hindi naman sa ganun. We want to explain. tapang. Ang liit-liit na babae, ang tapang, ano? Paano kung sumbong niya tayo kay Sunny? Bahay pala ito ng mga mamamatay tao. Sige nga, patayin mo nga ako. Baka may pag-uutos pa kayo, Nyola Nieves. Huwag mo silang ihalin tulad sa mga kriminal. Nagmamalasakit lang sila, kaya nila ginagawa yon. Ah, ganun. Yung mga gustong pumatay sa inyo, nagmamalasakit. Akong anak nyo, na ayaw kayong patayin, kami walang modo. Ako mali. Hindi ka sangayon sa plano ko? Logical. Methodical. Walang puso. Puro isip. Parang ikaw. O sige, gusto mo ng logical? Gawin na rin nating legal. There is no way na magtatagumpay yung pinaplano mo because there is such a charge as conspiracy to commit murder. Kaya, kung ikaw ay wala nang halaga sa'yo buhay mo, bahala ka. Ako, mahalaga pa sa akin ang buhay ko at ang respeto ng komunidad sa akin. Ala, si Kuya Lito. Pete, huwag mo naman akong madaliin, oh. One of these days, na makikita mo. Hindi mo nakakahiya sa daddy mo. One of these days, makikita mo, makukuha ko na ng respeto niya. Hindi mo kailangan makuha ang respeto ng daddy. Nakuha mo na ang respeto ko. At nasa yun ang puso ko. Yun ang mahalaga. Ano ibig sabihin ito? Naiyak ka pa, Mama. Parang nagtataka ka pa kung bakit hindi pumayag yung kapatid ko. Alam mo, Mama, pati sa kamatayan, gusto mo kaming paglaruan na parang remote control na kotse-kotsehan na pwede mong dalhin kahit saan mo gusto. Ito sasabihin ko sa'yo, Mama. Hindi mo ko kaya. Alam mo ba? Mula nung itakwil mo ko! Hindi mo ako, Sunny. Iniwanan ng papa mo ang kanyang pangalan at ang kanyang reputasyon sa atin. Naghirap ako, Mama! Kung ano-ano pinasok ko! Houseboy, kargador! Rebelde ka! Ginastos mo lahat ng perang iniwan ng papa mo. Hindi mo inayos ang buhay mo. Ah, ganun ah.
gusto mong mamatay para matapos na yung paghihirap mo, Mama, pues ito ang masasabi ko sa'yo. Mabuhay ka, Mama! Mabuhay ka sana ng mahabang panahon nang maranasan mo ang mga hirap na dinanas ko! Kausapin mo mga kapatid mo. Kausapin mo. Huwag mo babayaan umalis. Please. At ganun, Mama. Sila, kaya ko nilang tanggihan. Ako hindi. May disgusto ka rin sa akin. Kausapin mo mga kapatid mo. Kausapin mo. Wala akong sama ng loob sa inyo, Mama. Wala akong disgusto sa inyo. Ganun ko kayo kamahal. Kakausapin mo mga kapatid mo. Ana, naghihintay ako ng paliwanag. Daddy, mag-boyfriend po kami ni Pete. Ganun. Kaya pala nagpupunta ka dito linggo-linggo para makipagharutan dito sa anak ng tsuper na ito. Kailan ka pa natuto magsinungaling? Ha? Huwag niyo po saktan si Ana. Huwag kang makialam sa akin. Sino ka para magsabi sa akin kung ano gusto kong gawin sa anak ko? Iniidolo ko po kayo sa lahat ng bagay sa dito. Pero ang saktan niyo ang anak niyo. Iniidolo! Iniidolo mo pala. Sa pagkakaidolo mo, gusto mong angkinin lahat na sa akin, unang-una sa anak ko. Ganun ba? Daddy! Hey! What's going on? Sunny, saan tayo pupunta? Aalis na tayo, hindi na tayo babalik dito. Paano yung mga gamit natin? Kunin mo yung sa'yo kung gusto mo. Pero ako, hindi mo na ako mapapapanik ulit dyan sa hagdanan na yan. Pagod ako, Sunny, at wala akong pasalubong para sa'yo. Ako po meron, pero hindi ko po binili. Ginawa ko po. Libro to ng kapatid mo. Buksan niyo po. Para po sa inyo, Mama, para po may nakikita kayong iba kapag binabasa niyo yan kay Nick. Bakit mo ginawa to, ha? Bakit mo ginawa to? Para po maganda. Yan ba yung sinasabi mo? Ha? Sinira mo yung libro! Alam mo, nagkakanda po ba ako magtrabaho? Wala kang ginawa kundi manila ng bagay, mga bagay dito sa bahay at magsayang! Pinaganda ko lang naman ah. Pinuno ko ng drawing. Masama ba yun? Sunny. Simula nang umapa ka dito, parang nag-iba na yung mood mo. Hindi. Simula na nung dumating tayo dito,
Nang pilitin mo akong pagsuotin ng damit na to, kahit alam mong nahihirapan ako. Sunny, hindi ka ganyan. Bakit alam mo kung ano ako at hindi? Nanay ba kita? Uy, Sunny! Nagkakagulo sa kusina! Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Alam mo! Ang yaman mo! Dahil nakikinig lang sa'yo ang ilang senador at kung sino-sinong nangungurakot ang sirat mo, akala mo kung sino ka na! Daddy! Eh kayong magamang oportunista. Yang anak mo, binibilog-bilog pa yung ulo ng anak ko. At ikaw pa, lalo na. Gusto mo mang patayin ang nanay ko? Dahil ginagalang ko lang ang nanay nyo! Dahil nire-respeto ko siya! Dahil mas respetamis ang tao kaysa sa inyo! Kuya, kuya, tama na! Tama na, may sugat ka, oh! Halika, gamutin na natin yan. Tama na. Kaya, mag-usap tayo. Huwag muna tayo umalis. Nagiging interesting to. Buti walang umagis. Ay nako, Wilito. Ano, Mama? Masaya ka na nagkakagulo kami? Daddy, wag niyo naman pong ganyanin si Lola. Tigilan mo ako. Isa ka pa. Ikaw ang isa sa mga nagpalaki ng gulo, eh. Antonio, tulungan mo ako rito. Hindi ako sanay maglinis ng sugat, eh. Pahigain ko lang muna ang mama nyo. Napagod siya kanina eh. Narinig mo ang sinabi ni Lito kanina. Hindi raw maaaring magtagumpay ang mga pinaplano ko. Tama siya. Talagang hindi maaaring magtagumpay ang mga binabalak ko. Pero alam mo, parang hindi pa nila nalalaman ang tunay na dahilan kung bakit ko sila pinaparito. Ma'am Nieves, mga lalaki po ang anak ninyo. Hindi babae na magaling makaamoy. Ang mga lalaki po, kailangan dinidiretso. Para ano pa? Alam mo, Antonio, habang nakikita ko ang katapusan ng buhay ko, parang nabubuo ang aking pasya na hindi ko na maaaring ituwid ang aking mga pagkakamali. Wala na. Wala na talagang pag-asa, Antonio. Antonio, okay lang ba na iwanan mo si Mama? Hindi naman ho siya inuubo pag natutulog. Saka bibilisan ko lang ho ito. Nakita ko na, Ana. Pag alis natin dito, you are not to see that boy again. Dad, mabait si Pete. Matalino pa. Huwag kang mamiloso po sa akin. Hindi ka na nahiya. Okay na sa'yo yung anak ng tsuper. You deserve better. Daddy, please. Lahat ng inuutos niyo ginagawa ko. Matataas ang grades ko, class president ako. Lahat ng naimbentong awards sa school namin, nakuha ko na. Ito lang ang hinihingi ko sa inyo. Isinusumbat mo sa akin yung mga na-accomplish mo. Para sa kapakanan mo, ang pagsisikap mo. Of course not. Nagsisikap ako for you. I always seek your approval.
Dahil kung hindi matataas ang grades ko, kung wala akong achievements sa eskwela, nitingnan ako hindi mo magagawa. Iba eskwela, ibang relasyon. Fine. From now on, I'll never seek your approval for anything ever again! Ana! Bumalik ka rito, Ana! Hindi sanay sa Oo, suntukan naman. to. Hindi mo ba nakikita? Walang magandang kahinat na relasyon yun ni Ana. Wala naman kami ginagawang masama. Pero hindi maganda nagiging epekto. Anak, nakikiusap ako. Mabigat na nararamdaman ko kay Ma'am Nieves. Huwag mo nang dagdagan pa. Isuko mo na si Ana. Paghusayin mo, may audience ka. Oh, patumigil ka. Sayaw! Sayaw! Hindi ba yan ang gusto mo? Yung may nanonood habang sumasayaw ka? Sayaw! Sayaw! Sana ano ba? Hindi ako ganyan. Inalis kita sa club, yung club hindi maaalis sa'yo. Receptionist lang ako doon. Amoy club pa rin. Itsurang club sa paningin ng mama ko. Candy? Pasensya na po kayo. Nagising ko ho ba kayo? Hindi. Halika, pumasok ka at nang magkausap tayo. Kani-kanina lang, takot na takot ka sa akin. Tapos eto ngayon, ikaw pa ang nangahas na pumasok dito. Mabuti naman para tayo makapag-usap ng mabuti. Nabibigla ho kasi ako eh. Hindi ko maintindihan si Sunny. Bakit mula nung pumunta kami dito, nag-iba na siya. Hindi ko na siya kilala. Teka muna, Candy. Ang tanong ko muna ang sagutin mo. Magkaano ba kayo talaga ni Sunny? Ano? Pagpahinga ka na. Ba't niyo ako pinabayang matulog? Sayang isang buong araw ko. Kasi naman, pagkatapos kang gamutin ni Antonio, susuray-suray ka. Tama na yung pahinga. Alis na kami ng anak ko. Mawalang galang po. Nakita niyo po ba si Ana? Oh, come on. Kung sabihin hindi kayo nagsama at sinamantala nyo habang gulapay ako. Ginagalang ko po kayo, Atty. Rosales. Gusto ko pong makausap si Ana para tapusin ng relasyon namin dahil yun ang gusto niyo. Pero hindi ko siya makita kahit saan dito sa bahay. Nagbibiro ka? Hindi po. Nawawala po si Ana. She won't get far, wala siyang pera. No, all I'm saying is that hindi siya makakalayo. Of course, I'm worried. No, Belle, I'm not making everything about money. All I'm saying is that
Alam mo, mas mag-usap na lang tayo pag mas rational ka na. Hahanapin ko na lang muna yung anak natin. Sige. Mama, hindi ko po matindihan ang librong ito. Paano magkakaroon ng hasang ang pusa? Paano magkakaroon ng pakpak ang kuting? Alam mo, ang hirap sa'yo. Masyado ka kasing literal kung mag-isip. Ah, ako pang may problema. Gusto ko lang matindihan ang sinasabi dito. Alam mo, imbes na magkulong ka dyan sa kwarto mo, kasama nito mga libro mo, hindi ka kaya lumabas. Tawagin mo yung mga kaibigan mo, yung mga kapatid mo, magtaguan kayo, ha? Ayaw mo kong tulungan. Gusto ko lang matindihan ang sinasabi dito. Pinagtatawanan mo pa ako. Benito, okay ka lang? Buong buhay ko, sinikap kong maging anak na may pagmamalaki. Matataas ang grado. Everything to the best of my abilities. I was very successful. Pero wala. Ni katiting na pagbati, wala akong natanggap mula kay Mama. Sabi mo nga kay Ana, lahat ng mga accomplishment mo ay para sa'yo. Hindi para sa ating ina. Nick, bakit ikaw? Parang lahat ng ginagawa mo at ginawa mo para makatulong sa iba. Para matulungan sila, mapaligaya sila. Ako, pakiramdam ko parang wala akong natulungan. Wala akong napaligaya. Kung ano yung pagtitinginan ng mama at ako sa isa't isa, parang nagiging ganun na rin kami ni Ana. Tuwilito, ilalabas lang namin yung mga sasakyan. Hanapin namin si Ana. Ang mama, Natutulog eh. gisingin mo. Kailangan namin makausap eh. Oh. Empleyado ka lang ng nanay ko. Anong iniakala mo? Isa ka na sa amin ngayon? Alam nyo, sa kabila ng nakita ko at narinig ko sa araw na to, tungkol sa pamilya nyo, sa tingin nyo ba iba pa ako sa inyo? Pinagtutunuhan mo ako. Nahusgahan mo na ako. Dahil sa nakita mong mga kilos ko itong araw na ito. Ang hindi mo alam, hindi ko napuri ang anak ko. Dahil ang ina ko, kahit minsan, hindi ako napuri nung kabataan ko. Yun. Yun ang alam nyo. Lahat ng sama ng loob nyo nakaugat doon. Dahil ang iniisip nyo, ang inaakala ninyo, walang importansyang ibinigay sa inyo ang magulang nyo. Bagay, may karapatan kayo magsalita ng ganyan. Pwede nyong maramdaman ang dapat nyong maramdaman. Pero bago nyo sugurin ang nanay nyo,
Meron siguro kayong dapat makita. Panahon na ho siguro para makita niyo to. Hindi lang ho isa yan. Marami pa yan. Inaabangan niya lahat ng ginagawa ko? Binabasa, ginugupit, inaalbum. Alam nyo, bago pa lang ako mapunta dito sa bahay na to, yan ang ginagawa niya. Madalas niya kayong pinupuri sa akin. Kay Jaime, lalong-lalo na ho sa anak niyo, kay Ana. Lagi siyang matigas. Wala siyang lambing. Wala siyang karinyo. Carney, naisip na ho ba mula nang mamatay ang ama niyo, siya na yung tumayong ina, ama para sa inyo. Nagpatakbo ng negosyo. Kinailangan para maging matigas. Siguro iniisip niya na dahil ako panganay, dapat turuan niya ako o ituro niya sa akin ang daan para maging matibay at matigas. Attorney, bakit hindi natin ibalik ng konti yung panahon? Ano ba talaga ang pagkakakilala niyo sa mama niyo? Sinikap niyang ituro sa akin ng tama. Gusto niya laging nasa tama ka. Bagamat hindi naman sa dahil alam niya lahat kung ano ang dapat gawin. Kaya lang, kahit anong gagawin niya, para sa akin, para sa iyo, dahil mahal niya ako. Noong grade 6, valedictorian ako. Kailangan ko ng bagong kamisi dentro eh. Pero wala pa siyang pera noon. Wala pang nakaipit sa tag-aning maaaring pera niya. Tinahi niya ako. Tinahi niya ako ng kamisi dentro. Nasira yung makina. Pero, tinapos niya. Kinamay niya. Jaime, Yes, sir. dito ka sa kaliwa. Ako naman ay dito sa kanan. Ha? Dali mo na yung sasakyan ni Kuya Lito. Nandiyan, nakaparada sa labas. Yes, sir. Ikaw naman, Pete. Maglakad-lakad ka dyan. Magtanong-tanong ka sa mga tabi-tabi, ha? Opo. Sige, ingat ka lang. Aray! Aray! Ana! Nandito ka lang pala. Tulog yata ako. Anong oras na?
Sorry po, nangahas akong pumunta dito sa kusina niyo. Gutom na ho kasi ako eh. Hindi ko na humatiis. Okay lang, hindi ka na kailangan mag-sorry. Hindi ko na kusina ito. Hindi ako kakain. Huwag na ho kayong mahiya. Alam ko naman po, halata naman sa itsura niyo, nagugutom na din ho kayo. Magaling kang bumasa. Hindi ho ba kayo nag-aalalang nawawala yung anak niyo? Nag-aalala, siyempre. Pero on the other hand, kahit kailan, di pa gumawa ng katarantaduhan si Ana sa buong buhay niya. So malamang, nag-taxi yun papunta sa bahay ng best friend niya. Kaya maghihintay lang ako rito at, in case tumawag siya. Hindi ho ba kayo sasama sa paghahanap sa kanya sa labas? Atin-atin lang to. Parang ayoko pang harapin muna sila, Jaime. Matapos ng mga pinagsasabi ko sa kanila. Bakit po? Ayaw niyo ho bang masapak uli? Oh! May nandiyan ka lang pala. Kanina pa nga tayo nahanap eh. Aba, pinakailan mo naman na pa rin yung kusina. Sunny, cool palang kausap tong girlfriend mo. Hindi ko girlfriend yan. Kanina pa ba kayo magkausap? Nauna yung mama mo. Mabait pala siya. At mas naiintindihan ko na ngayon yung pamilya mo. Kinausap mo mama ko? Ako yung pumunta sa kwarto niya. May itatanong sana ako kaso naunahan niya ako. Tinanong niya sa akin kung saan tayo nagkakilala. Kung anong ginagawa natin pag magkasama tayo. Candy, wala kang dapat ipaliwanag sa matandang yun. Wala kang dapat sagutin sa kanya. Sunny! Sunny! Kain ka lang po ah. Tagal naman nila, Pete. Tito Nick, talaga bang tutulungan yung lola magpakamatay? Ay pumayag ng daddy Tito Sunny mo eh. Kayo po, Rerespetuhin ko ang desisyon ng lola mo. kahit masakit po para sa inyo, Ana, sa'yo ko lang aaminin to. Kapag namatay ang lola mo, gagaan na rin ang loob ko. bakit? Ayaw niyo na po siyang makitang naghihirap? Hindi lang yun. May iba pang dahilan? Wala na akong ginawa kundi sundin ang utos ni Mama. Asikasuhin ang mga pangangailangan ni Mama. Alagaan si Mama. Puro na lang Mama. Hindi na ako nagkaroon ng sarili kong buhay. Sa mamang pakinggan, selfish man pakinggan. Pero, ganun na nararamdaman ko ngayon. Lalo na nung makita ko na kaya ng daddy mo at ni Tito Sunny mo ang sumagot at lumaban. Pero, Tito Nick, kapag wala na po ang lola para ikutan ang buhay niyo, ano pong gagawin niyo? Saan po kayo pupunta?
Hindi bastusing babae ito si Candy. Inaamin ko, sa bar ko nakilala to. Pero receptionist to. At naisip ko na hindi siya nababagay doon kaya kinupkup ko siya. Sunny, pwede bang tumigil ka sandali? Pa, tinutustusan ko ang pag-aaral niya. Alam mo kung saan ako kinukuha ang pagtustos sa kanya? Doon sa pagdodrawing ko. Yung pagdodrawing ko na minaliit mo nung bata pa ako. Yung minata mo. Alam ko maliit ang kita ron. Pero marangal yung profession mo doon, inaamin ko. Sunny, ano ba? Pa, marangal ang relasyon namin ni Candy. Habang wala ako sa'yo, sa kalungkutan ko, tinutulungan niya ako at tinutulungan ko siya. At doon ko nalaman may responsibilidad ako. Nagpakasal kami, ma! Pasingit naman pwede. Kaya alam ko, sa kaloob-looban ko, ma, na mabuti akong tao. At magiging mabuti ka rin ama, Sunny. Buntis ang asawa mo, Sunny. Nasabi ko na kanina pa, lahat ng pinagdadangtak mo sa mama mo, nasabi ko na. Gusto mo ang painting na yan, hindi ba? Ang ganda, no? Ako rin gustong-gusto ko yan. Gawa yan ng anak ko. Pinagawa ko yan sa tulong ng isang kaibigan ko. Hindi ko pinasabi sa kanya na ako ang nagpapagawa dahil alam ko tatanggihan mo ako. Kapag masama ang araw ko o hindi ko na matiis ang sakit ng katawan ko, kapag nangungulila ako dahil sa napapalayo kong pangalawang anak, tinitingnan ko lang yan. Gumagaan na ang pakiramdam ko. Nagkamali ako sa iyo, Sunny. Hindi lamang nagkamali, napahiya. Pero kahit na napahiya ako, doon ko na tanto na wala palang kasing sarap ang kahihiyan ng isang magulang na napalagay din sa mabuti ang kanyang anak na itinatwa. I'm sorry, anak. I'm very proud of you. I'm very, very proud of you, Sunny. Hindi ko alam eh. I'm sorry. Hindi ko alam. Huwag kang humingi ng tawad sa akin. Dahil ako ang dapat humingi nun sa iyo. Bakit ikaw? Di ba dapat ako? Ako ang nagkamali. Kaya dapat akong humingi ng tawad sa iyo. So proud of you. Buksan mo yan. Buksan mo yan. Yan. Yan drawer na yan. Buksan mo. Kilala mo yan. Gusto ko, yan ang ibigay mo sa anak mo. Ha? Opo, ma. Love you. Nakahanda ka na ba? I guess.
Kuya Lito, hindi naman pala naglayas eh. Nagmukmuk lang doon sa kotse. Nakatulog. Pero, dapat pa rin kayo mag-usap. Daddy, Daddy, I'm really sorry. No. Ako sorry. I'm sorry for not giving you enough credit. You've been consistently smart and sensible. At hindi ko napagtiwalaan ang mga decision mo. Can you ever forgive your stupid dad? Oo naman. Daddy, ano nangyari sa inyo? Di, mahalagang masabi mo sa mga taong mahal mo how well you think of them, how much you love them. Lagi tayo nag-a-assume, nagte-take for granted. Kailangan sinasabi pa rin yung mga bagay na yun, hindi ba, baby girl? Yes, Daddy. So I'm telling you now, I love you. I think highly of you. I respect you. Hindi po namin mahanap si... Ana, Jaime, mabuti nandiyan kayo. Gusto kong mag-sorry sa mga sinabi ko kanina. Wala akong karapatang sabihin yun. Taon-taon ang pinagsilbi mo sa mama. Kaya hindi ko dapat na nasabi yung pagiging opportunista rin mo na maling-mali ako. Sir, ito. Sorry din sa pagkakasapat ko sa inyo. Pete, I know you're trying to make something out of your life. Isa lang ang bagay na mahihiling mo sa'yo. Pakaalagaan mo lang si Ana. Kailangan pag-usapan natin ang hiling ni Mama. Parang nagbago na ang isip mo. Kanina umaga lang eh, kulang na lang murahin mo si Mama dahil di sa kahilingan na yun. Maraming maaaring magbago sa loob ng isang araw, Nick. Ngayon nakikita natin how fragile relationships are. Kung gaanong kaikli ang panahong ibinibigay sa atin. Kung gaanong kahalaga ang mga mahal natin sa buhay. I think we owe it to Mama to respect her final wishes. Kahit na hindi respect her final wishes, kahit na final act of love na lang, ganun. Final act of love. At sino ka naman para magsalita tungkol sa love? Isa ka pa dyan eh. Kanina, kulang-kulang na lang isumpa mo sa impyerno si Mama eh. Dahil sa pagtatakwil niya sa'yo. Nick, sabi nga ni Kuya Lito, maraming bagay ang pwede magbago sa isang araw. Pues, pumapayag na kami. Ikaw ang unang pumayag sa hiling ni Mama. Ngayon ang tanong, solid pa ba ang desisyon nating tatlo? Mama, gusto po sana namin sabihin sa inyo na kahit masakit sa kalooban namin, kung talagang gusto niyo na magpaalam, handa na po kaming tulungan kayo. Sandali. Gusto ko muna pag-isipan ang desisyon ko. Ano ka ba, Nick? Hindi ba ikaw ang unang napapayag ni Mama? Kayo na rin nagsabi. Maraming pwede mangyari sa isang araw. Pues, binabago ko na desisyon ko. Hindi na ako papayag sa kagustuhan ni Mama. Nick, Mama,
Huwag mo akong iwan, Mama. Hindi ko alam ang gagawin ko pag wala na kayo eh. Anong mangyayari sa akin pag wala na kayo, Mama? Ay nako, Nick. Sa inyo yatang tatlong magkakapatid, sa iyo ang pinakamalaki kong pagkukulang. Nagkulang man ako sa kuya Sani mo at saka sa kuya Lito mo. Pinakamarami akong pagkukulang sa iyo. Patawarin mo ko, Nick. Patawarin mo ako. Tatawarin ko kayo, Mama. Huwag niyo na ako iwan. Yan ang hindi ko maaaring maipangako sa iyo. Alam mo, anak, darating at darating ang araw na magpapaalam tayo sa isa't isa. Bagamat hindi nangangahulugan na tayo ay tuluyang magkakahiwalay sapagkat kahit na papano, mayroong mga alaalang magpapatunay at magpapaalala sa atin ng ating pagmamahal sa bawat isa. At yan ang higit na mahalaga. Hindi totoo ang binala kong magpakamatay. Ginawa ko lang dahilan yon upang makita kayo muli. Under the worst circumstances, gusto kong maipadama sa inyo kung gaano ko kayo minahal. Uy, ako naman dyan. Si Kip eh, doon ko na sa kabila. Wala naman bagong apo sa inyo si Mama eh. Ikaw, lagi ka nakadikit ako naman. Doon ka kay Antonio. Gusto mo? Apo. Sunny. Sunny. Thank you. Talaga bang sinabi ni Dr. Garcia na hindi na raw magigising ang mama? Ito na raw po ang pinatatakutan nilang ikatlong atake. Matter of time na lang daw po dito. Bayan ang sabi ng ospital. Wala naman, sir. Sinunod lang nila yung hiling ng mama niya na umuwi siya dito sa bahay. At pinatanggal na rin yung lahat ng light support system na nakakabit sa kanya. Hindi ko yata kaya. Wala man lang ako dito nung atakin si Mama. Nasa bukid ako. Naintindihan ng mama yun. Ang mama pa. Nagtanong ang kuting, kung lumipad ako sa langit para maglaro sa ulap, susundan mo ba ako? At ang sabi ng kanyang nanay, kung lilipad ka sa langit, magpapatubo ako ng pakpak para makalipad ako kasama mo dahil kanyang kita kamahal. Nag-isip ang kuting. At pagkatapos ay nagtanong ulit, kung sumisid ako sa dagat para makalangoy kasama ng mga isda, susundan mo ba ako? At ang sabi ng kanyang nanay, kung sisisid ka sa dagat, magpapatubo ako ng hasang para makahinga sa ilalim ng tubig. Dahil ganyan kita kamahal. Nag-isip uli ang kuting at nagtanong ulit. Kung tubuan ako ng malalakas na paa, katulad ng sa kabayo upang makatakbo sa mga bukirin at lambak, susundan mo ba ako
Sumagot na kanyang ina. Tumakbo ka man sa pinakamalayong bundok. Sumisid ka man sa pinakamalalim na dagat. O lumipad ka sa langit upang haplusin yung pisngi ng Diyos Ama. Susundan kita. Kanya kita ka, Ma. Mama. Mga Dabarkads, kahit malungkot yung ending, sana may natutunan kayo. Pinakita dyan kung gaano kamahal ng isang magulang ang kanyang mga anak. At hindi lang yun, Paring Vic, ganun din ang mga anak sa kanilang magulang. Kahit na madalas itong hindi nagsasabi sa isa't isa. Sabi nga po nila, Boss Joey, walang magulang na nakakatiis sa anak. Yes. Opo, kaya ayan po mga Dabarkads, mission accomplished na po tayo ngayon. Busog na po tayo sa kwento at aral. Maraming salamat sa lahat ng nakisalo sa amin mula Holy Monday hanggang ngayon. And yes, thank you din po sa ating Team Bahay, Team Online, and Team Abroad. Daghang salamat sa pagtanaw. Hangad namin na magiging makabuluhan ang inyong Holy Week kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Ano mang ganap ninyo mga Dabarkads, ingat palagi. Magkita-kita ulit tayo next week kasama ang buong Dabarkads ninyo dito sa Eat Bulaga! Good night! Ingat po. God bless! Yon.